6 po yan. So, maaaring natinan mo na ito before, no? Yung mga modules na yan, maaaring narinig mo na sa iba't ibang speaker. So, kung narinig mo na dati yan at networker ka, so, refresh ka ngayon. No? Kung ikaw naman first time, so, pwede naman na mag-notes ka para every time na napapakinggan mo itong mga ganitong klase ng trainings, yan, marami kang natututunan, lalo na kapag nababasa mo yung mga sinusulat mo. Okay po? Ayan. So tuloy po tayo. Okay, so napaka-importante, lalo na kung ikaw ay bagong distributor or leader ng I Am Victorious, ay napaka-importante yung profile. Ayan, kasi kung galing ka ng ibang kumpanya, yan, iba kasi yung profile dun eh, iba yung mga may-ari dun eh. Iba yung background ng mga may-ari dun eh. So ito, kung bagong join ka rito, iba rin yun dito. Siyempre, hindi mo siya pwedeng i-compare doon. Although may konting similarities pagdating po sa mga may-ari, ayan, may mga background sa negosyo, ayan, mga networker din yung mga may-ari, pero syempre, iba yung pangalan dito ng mga may-ari. So napaka-importante na kapag tinanong ka ng mga prospect mo, mga kakilala mo na nire-recruit mo sa I Am Victorious, meron kang isasagot. For example, ano ba yung pangalan ng company nyo? Ayan, so I Am Victorious, syempre, pangalan ng company natin. So, may mga definition yan eh, ng victorious eh. Sabi dito, having achieved a victory, conquering, triumphant. Ayan, so yan, tatanungin ka, ano bang meaning ng victorious? Or I am victorious. So may sasagot ka kahit paano. Di ba? So napaka-importante po na alam mo ang pangalan ng kumpanya at mga definition ng ating tinatawag na I am victorious. Okay, kaya po ito ay paulit-ulit po natin in-explain. Ito po kasi iikot ulit. So after mo mapakinggan ngayon, sabi nga kasi, kailangan mong mapakinggan ng paulit-ulit eh, 5 times or more. Kasi first time mong matenan, di ba, excited ka. Pangalawang attend mo, you understand. Pangatlo, you understand better. Di ba? Pang-apat na attend mo, memorize. Panglimang attend mo, internalize by your heart. So pag na-internalize mo na to, pwedeng ikaw na yung magbagsak sa kinikreate mong grupo. Yun yung kagandahan kasi. So, huwag kang makukulitan na tuwing may Zoom, tuwing may training, pinupush ka ng upline mo para mag-attend. Kasi bakit? Para sa'yo yan eh. Kasi kung ang goal mo talaga dito sa ganitong klase ng negosyo is maging leader ka, maging top earner ka, kumita ka ng malaki, yumaman ka, makuha mo yung mga pangarap mo. Kasi dapat, ikaw mismo, marunong kang mag-present, marunong kang magbagsak ng training sa kinikreate mong grupo. Oo, yun ang kailangan dito. Okay. And of course, ayan, dapat alam mo kung kailan nagsimula si Ayan Victorious. O, di ba? Kakatapos lang ng ating soft launching nakaraang November 28. O, nandun ka ba? O, so napaka-importante na nandun ka. Kasi bakit? Dapat nasaksihan mo yung mga awarding doon, yung mga paraffol, o, di ba? Nakilala mo yung mga may-ari natin, nakadaupang palad mo, di ba? Na-meet mo yung mga leaders doon, yung mga top earners, yung mga leaders. So napaka-importante po yun. Oo, na maka-attend ka. So, 2 years pa lang si company. Sabi ko nga doon sa post ko, first year na company, okay, trial and error yan. No? Kadalasan trial and error yan. Ano ba yung gagawin natin? Ito, parang mas epektibo to, o di ba? Yung mga ganun, trial and error, nagkakamali, yan. And then, after 1 year, di ba, pangalawang taon yan, yung tinatawag na period of adjustment. O may maraming mga ina-adjust dyan. Kasama na dyan yung mga packaging. Kasama na dyan yung, ang daming ina-adjust dyan. Pero, maniwala ka sa akin, oh, after 2 years, going 3 years, diyan nag-stable na yung company, going stronger na yan. Kaya dapat na makasabay ka. Oo, dapat makasabay ka diyan. O, dapat ma-visualize mo na 3 years, 5 years, 10 years from now, ano bang meron ka na kaya yung victorious at ano na ba ang estado ng company. Oh, di ba? So yon. So dapat makasabay ka. Oo, walang bibitaw dapat. Oo. So kasi pag third year anniversary, fourth year anniversary, fifth year anniversary, na-imagine mo ba yung sarili mo na a-attend ka ng anniversary, tapos akit ka ng stage, awardan ka. Oh, di ba? So, dapat makita mo yun. Kasi pag hindi mo nakita yun, pag ikaw, may lumapit na naman sa ibang company at pinangakuha ka na kung ano, no, maaaring lumipat ka. Oh, huwag ka na lilipat ha. Okay, going stronger na tayo. So, dapat tuloy-tuloy. Okay, and then of course, ayan. So, dapat alam mo yung mga may-ari, ayan, from president, vice president, ayan, yung ating CEO na grabe, napaka-flexible niyan. Oo. Kahit sa modeling yan, pwede. So, lalo na yung ating president and vice president natin yan, si Mr. Brian Agustin. Yan. So, napaka-humble itong tao na to. Unang nakita ko pa lang siya, sabi ko itong taong to talagang grabe siya. Hindi siya yung tipong, alam mo, pag mga may-ari, meron isang kausapin yan eh. No? Ayan. Oh. And of course, yung ating Vice President, si Ma'am Janet Dolon. Ayan. Small but terrible and beautiful, si Ma'am Janet, no?
Yan. So yung tatlong yan, yun yung ating ano yung ating power of three na tinatawag yan ng ating company. So dapat naniniwala ka sa kanilang kakayahan, no? Magtiwala ka na talagang may kahihinatnan yung ating sabi nga pagsusumikap dito kaya yung Victorious. Oo, kasi pang long term yung yung goal nila dito sa ating kumpanya, no? Alam naman natin na yung mga may-ari na yan, lalo na si Mr. Brian Agustin, pagdating sa network, napaka-enhance niyan. And si Ma'am Janet Dulo naman, isa siyang negosyante, marami na ring network ang pinanggalingan, marami na ring company pinanggalingan. So, pagdating sa experience, talagang malalim na pagdating sa network marketing. Yan, di ba? So, dapat proud ka na nasa Victorious ka. Okay? Yan. So, vision ng company, yan. Kahit pa paano, binabasa-basa din natin yan para ma-realize mo na malayo pala talaga. Malayo pala talaga yung gustong marating ni I Am Victorious. No? Na hindi lang siya nakatingin sa komisyon, kundi sa mission din. No? So, marami siyang gustong tulungan ng mga leaders, ayan, lalo na yung mga nag-uumpisa. Yan, okay. And of course, yung ating mga may sakit, yan, yung mga may karamdaman. So, grabe. And of course, yung ating mission. Yan. Okay. So, talagang napakaganda po ng mission ng company natin kung iintindihin natin yung nakasulat dyan. Although medyo, sabi nga ay malalim, pero grabe po yung mission po ng company natin. Talagang makatao sa madaling salita. Okay. So, isa sa mga pinaka-importante dyan, syempre yung ating licenses and ating permits, no? So dapat may kopya ka din ito bilang ikaw ay nagsisimula bago kang distributor or leader ng I Am Victorious, dapat may kopya ka nito sa clearbook mo, ayan, sa cellphone mo, sa tablet mo, or sa laptop mo. Kasi just in case na may mga prospect ka na medyo, alam mo yan, medyo mabusisi, ayan, no? Meron ba kayong license to operate? Meron ba kayong ganito, ganyan? Meron kayong SEC? Yan, meron ba kayong halal approved sa ating mga Muslim brothers? So, dapat may kopya ka nito. Okay? Yan. And of course, yung products natin. Yan. Yung products natin, lalo na pagka ikaw nasa head office ka or nasa presentation, kung ikaw bago kang distributor or leader na I Am Victorious, pag sinasamahan ka ng upline mo sa mga presentation, instead na nagsa-cellphone ka, dapat ikaw, nagno-nose ka every time na nagtutok yung upline mo, lalo na pagdating sa products. Oo, yung mga ingredients niyan. Oh, syempre hindi ko porte ngayon na ipaliwanag isa-isa yung products at saka yung mga ingredients niyan. Pero ang gusto kong iparating po, lalo na po doon sa mga bago, kailangan po makabisado nyo po unti-unti yung mga produkto natin. Ayan. So mag-research din tayo, hindi puro tayo sa kita lang nakatingin. Ano po, doon sa income ba? O, di ba? Dapat tayo every time na yung mga uplines, yung mga top earners, ayan. Okay, sinasamahan tayong mag-talk, nag-aaral tayo. Dapat may notebook tayo na tayo, nag-notes tayo doon ng mga ingredients, ano ba maganda itong ganitong ingredient, o di ba? Dapat po ganon. Yan, para po tayo unti-unting natututo. Yan, kasi pangit naman yung gusto lang natin kumita, gusto lang nating yumaman or makuha yung mga pangarap natin, pero yung mga products natin, hindi po natin naaaral. So, unti-unti po aralin natin. Hindi naman natin mabibiglayan na isang upuan. Alam na kagad natin yung mga products na yan. Pero, maniwala ka sa akin, kung bawat araw, halimbawa, sabihin natin, barley coffee mo na yung kabisaduhin mo, siguro naman pagdating ng isang buwan, kabisado mo lahat yan. Tama po ba? Okay? So, dapat aralin po natin yung mga products natin. Okay? And of course, yung plan, yung marketing plan. Yan. So, sabi ko nga po doon sa speech ko nung nakaraan, tatlong P kasi yung tiningnan natin dito eh. Ayan, yun po yung tatlong P na dapat nating maintindihan. Yung profile, people behind the company, yung mga may-ari natin. Yan, gaano ka ba ka-proud sa mga may-ari natin? Gaano mo ba kakilala yung mga may-ari natin? O, di ba? So profile products, okay. Gaano ka ba katiwala sa produkto? Nakagamit ka na ba ng produkto? Ayan, okay. So inaaral mo ba yung produkto? And of course, ayan, yung plan, marketing plan. So dapat kabisado mo yung ating 7 ways to earn. Yung tipong kahit balibalik ka rin yung marketing plan, kahit mauna yung ganito, ganyan, pero kaya mo siyang ipaliwanag. No? Yan. So yung ating mga packages, actually ito, hindi ko na sinamba dito yung Elite no? Lahat naman distributor na, no? Kaya lang ito, ginagamit ko to sa presentation, hindi ko na isinamba dito yung Elite natin. Yan. Pero pagka yung unang dalawa sa family, yan, pwede namin, ginagawa namin, in-encourage namin na mag-elite muna, alam mo, anak or asawa, ganun. Tapos i-upgrade na lang. Pero pag mga prospect talaga, pinakamababa na pinapaliwanag namin doon or ina-explain namin is yung bronze. Yan. Ano po? Siyempre, ang layo ng tinakbo mo, nagasolina ka, nag-tollgate ka, kumain ka pa, tapos papaliwanag mo elite. Yan. Ito pa yung masaklap minsan. Ipinaliwanag mo yung elite, pero
ang ginawa, bumili lang ng isang rub. O, di ba? Ang saya. No? Okay. Ayan. So, kabisado mo dapat yung mga packages natin. No? Okay. Yan. And of course, yan. Yung mga products inclusion. Kunyari, kumuha ng bronze. O, bronze package. Ano ba yung mga kasamang products yan? So, hindi naman natin kaagad-agad mape-perfect na kabisado mo kagad yung kagaya na ano, option 4, yan. Option 1, o option 12, hindi mo naman kagad makakabisado yan. Pero from time to time na binabasa mo yung mga slide na yan or yung mga clear book mo, kung may clear book ka, makakabisado mo yun unti-unti. Di ba? Okay. So ngayon, silver. O, syempre, silver dapat, okay, dapat Siyempre, yung silver natin, dapat kabisado natin yan. Yan, unti-unti. No, from option 1, okay, hanggang sa option 7, o, di ba? Mga ganun. Dapat kabisado po natin unti-unti. No, yan. Silver, tapos syempre, sumunod yung gold natin. Yan, yung higher package natin. Yan, okay po? Yan. So benefits, dapat kabisado din natin. Yan, 30%. Once na nag-join ka dito sa aming company or alimang mga packages na pili mo, mayroon ka mga benefits. Number 1, 30% lifetime discount, ma'am, sir. Oh, di ba? During presentation. And of course, kung ikaw ay gold, yan, ito yung tinuro ng course Cesar sa amin eh. So wag mong masyadong i-highlight yung buy one take one kung bronze lang yung kinuha or elite. Ganyan. So, encourage natin na mag-gold para sila makapag-buy one take one. So, hindi ko binabanggit na pag bronze lang yung kinuha, magba-buy one take one sila. So, sinasabi namin during presentation, okay, lalo na po doon sa mga house meetings, na pag nag-gold ka, yan, ma-avail mo yung buy one take one. Yan. Kumbaga lang, strategy. 'Di ba? Yun. So, buy one take one on all products, ma'am, sir. Yan. Meron tayong free consultation every Friday sa ating pong head office sa Cubao, Quezon City. And of course, yan, makaka-access ka sa aming website. Once na ikaw ay nag-join, okay, alin man sa mga packages na yan na pinili mo, magkakaroon ka, yan, ng username, password, maglalagin ka, parang Facebook, na kung saan, yung dashboard mo na yan, anytime, anywhere, meron wifi, data, pwede mo makita yung negosyo mo. Pwede ka mag-login. Yung sales mo, dyan mo makikita sa dashboard mo, yung kinita mo, saan mo ba itatransact, sa bangko ba, sa Palawan ba, dyan mo makikita, ma'am, sir. Yan, once ikaw ay distributor na. And of course, isa sa mga benefit po natin is magkakaroon ka ng free training and support. Kagaya po nito ginagawa natin ngayon, okay? Meron po tayong free training. Yan. Alam mo ba, pag kukuha ka ng kurso ng mga training sa labas, pinakamababa, 8,000, 15,000, yan, yung mga ganon. So, mahal. And of course, support. Magbago ka, kaming upline mo ang magtotok para sa'yo. Ayan, yun yung pinaka-support namin. Hindi porke sinabing support, pati yung kuryente mo, kami ang magbabayad. Okay? Ayan, yung wifi mo. Pag sinabing support, moral support. Hanggang bago ka, 3 to 6 months, yan, pwede ka namin samahan. Pero after 6 months, please lang, hindi ka na siyempre namin sasamahan, no? Hanggang 3 months lang, actually, dapat sinasamahan yung mga bago. Kasi kung talagang seryoso ang isang distributor or leader, dapat within 3 months, marunong ka na mag-present. Kumbaga sa Agila, dapat lumilipad ka na mag-isa. Yun yung point. Ano po? Yan. Okay. Siyempre, business opportunity, yan. Na pag ikaw distributor ka na, magkakaroon ka ng opportunity na kumita. Okay, kung bronze, ang package mo, 30,000, silver, 50,000, and gold, 80,000 per day. 80,000 per day times. Yan. Okay. Times 30 days. Yan. So, that is 2.4 million per month. Oh, di ba? Okay. So, yan. Dapat makabisado po natin yan bilang bago. Okay. So, paano mangyayari yung mga kitaan na yun na bilanggit kanina? Paano mangyayari yan? Okay, so meron po tayong tinatawag na 7 ways to earn. Yan, 7 ways to earn. Yan, dapat kabisado natin yung 7 ways to earn natin. Okay, number 1 yan, syempre yung direct selling. Okay, pangalawa, yung tinatawag na direct referral bonus. Yan. Okay, pangatlo, yung ating tinatawag na team bonus or pairing. Okay, pang-apat, yung ating tinatawag na infinity bonus. Okay, as much as possible po, pag tayo po ay nagpe-present, dapat klaro. Klaro po. Pwede mo kasing i-shortcut yung presentation mo kung ang kausap mo networker, yan, may experience na sa pag-network, madaling paliwanagan yan. Pero kung new blood, hanggat maaari po, ay atin pong maipaliwanag ng malinaw. Smooth sa madaling salita. Hanggat maaari, wag tayong sulat doktor pag tayo po ay nagpe-present, lalo na po sa mga new blood.
Ano po, yun po ay advice ko lang po sa inyo. Okay? So number 5, yung ating uni-level bonus. Yan, lalo dito, medyo ito, yung pagdating sa uni-level bonus, ito medyo, medyo, paliwanag dito, kailangan klaro talaga. Opo, yung 10 pesos every direct mo, o yung mga ganon, hanggang 10th level. Okay? Number 6, yung pong ating victorious pool bonus. Yan. Siyempre, number 7, okay, yung ating victorious 5 reward. O, yan po. So, kailangan po, marunong tayo dapat, alam mo yun, nagbibigay tayo ng oras, nagpa-practice tayo na mag-present. Ayan. Oo, kasi ang presentation, okay, yan, karamihan naman po naririnig. Hindi kinakailangan, usually kasi pagka yung marami tayong schedule, minamadali natin yung presentation. Pero sa presentation po, ito po tuturo po natin to sa speakership, may technique po dyan. Oo, kung alam niyo po yung form ko, kayo po ay mayroon ng experience pagdating sa training na tinatawag na form. Ano ba yung ibig sabihin ng form? Family, occupation, recreation, message. Once na dumating ka sa bahay ng prospect, not necessary na i-present mo kagad yung programa o yung produkto, yung kita. Hindi po dapat ganun. Kailangan kumustahin mo muna, lalo na kung kakilala mo yung prospect mo, kumustahin mo muna yung family, yung form na tinatawag, family, occupation, recreation, message. Ano po, kumustahin mo muna yung family, yung trabaho niya, di ba? Pag sinabing recreation, ito yung mga hilig, yung mga ganun. Oo, yung mga hilig nila. Saka pa lang papasok yung M, yung message. So, ibig sabihin, wag mo na agad negosyo ang pag-uusapan, kailangan kumustahan muna, ganyan, di ba? Okay, pakilala ka muna, yung tinatawag na intro, name mo, gano'n, background mo. Ako nga po pala ay dating ganito, nung ako po ay bago po napapasok sa ganitong business, mga gano'n. So, ang nag-invite po sa akin ay si ganito. Ayan, so sa dinami-dami po ng company sa labas, na MLM, yan. Eh, ang napili ko po ay Ambitors kasi po napagaling po ako ng product. Yung mga gano'n. So, ako ngayon papasok. Actually, ang aming pong negosyo, dalawa po ito. Yan, o ang aming programa po, dalawa po ito, isang pangkalusugan, isang pangkabuhayan. Yan. So kung mamarapatin po ninyo, ay bigyan niyo po ng konting oras para po kayo makinig. Yun, ganon. No? So kung ito po yung magustuhan niyo, pagtulungan po natin. Kung hindi naman po, maraming salamat po sa inyong oras. Okay. So ang pangalan po ng aming company, yun ka na papasok. I am Victorious. Ang mga may-ari po, ito po yung legalities po namin. Ito po yung mission and vision po ng company. So tuloy-tuloy na po yun. Our product, so ganito. So tuloy-tuloy na po. Okay po? Are you learning? Hello? Ayan. Parang napakatahimik nila. Okay. Yes, I'm Ayan. learning. Sumunod. Yan. So, ito yung maganda sa company natin. May mga special features tayo na kailangan maintindihan lalo na ng mga bago para hindi ka basta mangangayaw. Oo, special features natin, one account policy. Okay. Doon sa mga medyo matatagal na po sa network. Okay, ako kasi sa mga networking companies na pinanggalingan ko before pa, may mga 3 accounts, may mga 7 accounts, 15 accounts, may 31 accounts pa nga eh. Alam mo 'yun? Na pag ganyan, yung mga accounts sa sobrang dami, 3, 7, 15, 31, hindi ka na alam mo yung hindi ka na makatulong sa mga downlines mo. Bakit? Kasi lagi iniisip mo, pakitain mo yung mga accounts mo eh. No, eh may mga ipinasok ka pang account ng family mo, 'di ba? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, 'di ba? Mga pinsan mo. So yung mga downlines mo na instead na matulungan mo, mabigyan mo ng spillover, okay? Ang thinking mo parate is makapag-direct ka para doon sa mga accounts mong natitira. Nagigess niyo po ibig ko sabihin. Ganun po siya pag maraming accounts. Ang kaganda dito sa atin, sa company natin, one account policy na kapag meron ka ng left and right, yung pangatlong direct mo, spill over mo na yun. O, di ba? Spill over mo na yun sa ilalim mo. At ang maganda niyan, okay, pag natutulungan mo yung leader mo, yung downline mo, sinisipag yan. Maniwala ka sa akin, sinisipag yan magtrabaho. Yan, yun yung kagandahan. Okay, so one account policy tayo. Yung special features natin. Okay, number one account policy. Number 2, no flash out. Naku, napakasarap. Kasi doon po sa pinanggalingan ng aming company, yung karamihan naman galing din sa ganun, yung may mga flash out. At naalala ko pagka yung ganitong oras na eh, alam mo yun, nagko-control na ng encoding. Uy, di ba, minsan nagkakasamaan pa ng loob, nag-aaway pa yung mag-upline, di ba, sasabihin ng tao like, ano ba yan, gusto mo naman upline, ikaw lang yung kumita eh. Buti ka, naka 10 pairs ka na today, eh paano naman kami? So hindi na nagkakaroon ng pagkakaunawaan, nagkakaroon na ng misunderstanding yung mag-upline. Bakit? Itong si downline naghahabol ng encoding, gusto rin niya kumita that day, pero si upline naman kinokontrol niya. So, pangit pala yung ganun. Okay, so, ang kaganda sa atin, wala tayong control ng encoding. Bakit? No flash out kasi tayo.
O, di ba? Mag-encode ka na to the max. O, walang pipigil sa'yo. So, napakasarap. Okay po? Ayan. So, sumunod, strong leg retention. Ayan. Dahil nga no flush out tayo, strong leg retention. So, kung ang nangyari today, o di ba, nag-max out ka na, okay, halimbawa, nag-30,000 ka na ngayong araw na to, ang maganda, hindi mawawala yung mga, yung mga downlines mo. Oo, sa kabila, doon sa strong side mo. Kahit nag-30,000 na yung bronze mo ngayong araw na to, ang maganda, yung mga downlines mo, hindi mawawala yung mga waiting mo sa madaling silta. Ah, di ba? Ang ganda ng ganun. Okay, sumunod, unlimited daily encoding. Ayun na nga, yun. Okay, so no flash out. Kaya unlimited daily encoding. Oh. Unless ikaw ay gold ka na, oh, di ba? So 80,000 per day. Pero imagine, can you imagine pag kumikita ka ng 80,000 per day? Oh, di ba sabi nga, what life gonna be like if we are earning 80,000 per day? That is 2.4 million per month. Oy, grabe na yan. Okay, yun yung nakaka-excite. So doon sa mga nag-umpisa, huwag mong tingnan yung hirap mo ngayon. Napupuyat ka, napapagod ka, di ba? Nagko-commute ka. Huwag mong tingnan yun. Ang tingnan mo, yung 80,000 per day na nag-aantay sa'yo. Kung gagawin mo lang tama yung negosyo. Kaya nga tayo may mga trainees na ganito eh. Di ba? Para hindi ka maligaw. Oo, kumbaga sa destination, pupunta ka ng isang lugar, meron kang ways. Oo, kumbaga sa cooking procedure, para hindi pumangit yung lasa ng niluluto mo, meron tayong mga ingredients na tama para doon sa niluluto mong putahe. Gets po? Okay. Ayan. Okay. Sumunod, full bonus program. Yan. O, yung full bonus program natin. O. Doon sa mga mga nakaka-attend or nakakasaksi ng ating mga paraffol. Imaginein mo, can you imagine dapat kita na ng company yung 1,000 pesos na maintain mo. Okay, halimbawa, nung nakaraang November, di ba? So, nag-maintenance ka ng 1,000 pesos. Dapat kita na ng company yun kasi binigyan ka na ng products. Di ba? Binigyan ka na ng products kasi nag-maintain ka ng 1,000 pesos. So, ngayon, ang maganda, kumuha pa yung company ng 200 pesos doon sa 1,000 na yun na kinalta sa'yo. At inipon, okay, pinagsama-sama yung 200 pesos na yun doon sa mga active distributors, okay, na nag-maintain din, pinagsama-sama yon and then inararapol pa ng company. Can you imagine kung gaano ka-generous ng company? Tama? Oo. Okay, so yun. Ang gandaan dito, extreme left, extreme right, encoding tayo. O, yun yung kagandahan sa one account policy. So this time, ini-elaborate lang natin yung extreme left, extreme right na kailangan mo lang dito at least dalawa. At least dalawa na direct. Okay, para mag-activate naman yung iyong binary. Ayan, ito yung mga naririnig ko nung nag-umpisa pa lang po kami kay Victorious. Okay, marami daw nag-quit. Bakit? Ang sabi daw, ang dami ko ng tao sa left, ang dami ko ng tao sa right, bakit wala akong income? Hindi mo naintindihan yung programa. Kasi ang kailangan nga, isa sa mga safety features, okay, or special features ng company is yung kailangan mag-direct ka ng dalawa. At least dalawa, kahit naman ilit lang yan eh. Ang importante, meron kang dalawang direct left and right para ma-activate yung iyong binary. Yan, okay? So, yan, doon sa mga wala pang direct left and right, okay? Ang gawin niyo po, mag-direct po kayo kahit elite package lang po. Are you learning? Yan po. Okay. Sumunod po, auto maintenance. Yan. Isa sa mga pinakamagandang features po ng company. Hindi mo nabubunutin sa bulsa mo. Yung pang maintenance mo na 1,000 pesos. Ang gandahan dito, kung active ka naman, yan. Kung active ka naman, ang gawin mo, di ba? Humataw ka. Tapos, ang maganda dyan, every pairing mo, every team bonus mo, kinakaltasan ka ng 10%. Yan ni company. Na hindi mo namamalayan, 1 week pa lang pala, naka 1,000 pesos ka na, naka-auto maintenance ka na for that month. Kunyari, ngayon, kagaya ko yung araw na to, naka 900 na ako sa maintenance ko. Si Coach Cha, magkano sa'yo? 1K? 1,000 na yung kay Coach Cha. So, ibig sabihin, by January na kami kakaltasan ng maintenance para sa buwang iyon, okay? Ngayong buwan na to, naka 900 na ako, si Coach Cha, 1,000 na siya. So, hindi na kami kakaltasan pag naka 1,000 na kami. So, na-auto maintenance na kami. So, ang kagandahan naman nun, may kapalit na produkto. Gets po? Yun. So, hindi mo na dudukutin sa bulsa mo na ito po yung 500, ito yung 700 or 1,000 para sa maintenance ko. Hindi na po ganun. Auto maintenance na po. Yun po yung kagandahan. Okay po? Yan. So, ngayon, safety features natin. Ito, special features. Ito naman ay yung ating safety features. Bakit ba hindi nalulugi yung company? Yan. So, kasi baka mamaya isipin mo, malugi yung company. O, di ba? Kasi ang daming binabayaran, daily, ang daming binabayaran. Oo.
Tapos, buy one, take one pa yung products, yung mga ganun ba. So, ito yung kailangan mo maintindihan, yung mga safety features natin. Okay, bakit hindi malulugi ang company? Number one, maximum income cap. Anong ibig sabihin? Pag bronze ang iyong account at naka 30,000 ka na, kahit mag-encode ka sa ilalim, hindi na papasok. Bakit? Nakap ka na eh, naka 30,000 ka na. So, kailangan mo na mag-upgrade ng silver package. Kung silver ka naman, at ikaw ay naka-maximum na ng income na 50,000, matik dapat mag-upgrade ka na ng gold account. Ayun po yung ibig sabihin nun. So hindi malulugi ang company. Kaya dapat ikaw marunong ka marunong mag-observe. O magkano na ba? Magkano na ba kinita ko? Aba, kinita ko pala 29,000 na. O 1,000 pesos na lang. Kailangan ko ng silver account. Yan, okay. Sumunod po, yan, anti-encoding manipulation command. So, this time, naintindihan po natin yung company kung bakit tinanggal po niya yung atin pong online purchase pagdating po sa codes. Yan. Siguro naman po, nabalitaan nyo po na ano po, more on ano tayo, na tayo, more on ano na, cut off na. Saturday, in cash ka, payout ka ng Wednesday. So, tinanggal na po ng company yung ating pong online purchase kasi bakit po? Yan, alam nyo na po yung ibig sabihin. Nabalitaan po natin yung mga medyo nangangamada dyan. Yan, so, hindi ko po alam kung sino. Ayan, so, may pagkalugi po ang company dyan. Ano po? So, we try to understand na sabi nga po ay ang company nag-iingat din kasi ang gusto nga po ng company is pang long term. Ano po? So, kaya po inalis po yung ating online purchase or yung ating online na pagbili po ng mga goods natin. Okay po? Yan, sumunod. So, 1.5 minimum encashment. So, kung ikaw mag-encash ka sa Saturday at 1,499 lang yung laman ng dashboard mo, hindi ka pwede mag-encash. Yan. So, ang minimum 1.5 pataas. Yan, 1.5 pataas ang pwede na in cash. Hindi pwede ang 1,499.75. Oh, okay? So, safety net pa rin ng company yun. So, anong kailangan mong gawin? Mag-production ka para madagdagan yung dashboard mo, maging 1.5 pataas para ma-in cash mo the following week. Okay po? So, safety net ng company. Gets? Okay, yan po. Sumunod, prepare convertible into rewards. Ayan. Okay, isa sa mga hindi naiintindihan ng mga ibang distributor. Bakit dapat ganito yung income ko? O bakit ganito lang yung natira? O kasi dapat maintindihan mo na may prepare tayo. Ano yung prepare natin? Yun. Kada ikalimang match, yung 500. Okay. Kunyari, may pinagpasok ng gold. Magkano yung gold? O, di ba? Magkano yung gold? 3,000. O, ilang period? 6 na 500 yon. Tama? 6 na 500. So, sa panglimang 500, okay, hindi mo siya makukuha as cash, may ipon siya as reward na pag naipon yon, may makukuha ka yung mga watches, yan, cellphone. So, convertible into rewards yung ating flip pair. Sa madaling salita, hindi siya cash. Okay po? Gamit siya. Okay. Ganun siya. Okay. Yung number, yan. Sumunod po. Yung, nabanggit ko na actually ito kanina. 2 direct required left and right. Yan. Isa sa mga safety net ng company yan. O, di ba? Yan. Okay. So, yun. Sumunod. Yan. Tapos na pala yung ating safety net features natin. Sumunod, how to create team. Yan. Okay, dito maraming medyo naliligaw pagdating sa pag-create ng team. Ayan. So, hataw, pero hindi nila alam yung pattern. Ano po? Okay. So, yun. May tinatawag tayo na pagku-quantity. Yung first month mo, second month mo, third month mo dito, dapat nagku-quantity ka. Paano ka nagku-quantity or paano ka magpapadami ng sarili mo? So, dito na pumapasok po yung tinatawag na leveraging. So, magku-quantity ka, pero hindi ka naman syempre dadami na ang nilalagay mo puro mga kamag-anak mo lang din ang account. So, dapat syempre, doon ka papasok ngayon sa mga case system mo, kagaya ng kaklase mo, kapitbahay, sabihin natin, katrabaho mo, ayan, yung mga kasuki mo, ayan. So, ngayon, kailangan, as soon as possible, matuto ka kaagad mag one-on-one. Yan, mag one-on-one. So ngayon, excuse me, sa pag one-on-one, ang nakalagay kasi dito, ayon sa natutunan ko, dapat pag nag-uumpisa ka at nagpapadami ka, nagkikreate ka ng team, dapat at least meron kang 3 to 5 presentation sa loob ng isang araw. Okay, pero syempre, bago ka sumabak dyan sa 3 to 5 presentation araw-araw na yan, sa one-on-one, dapat ikaw mismo nag-practice ka na sa loob ng bahay bago
ka lumabas. Ano ibig sabihin? Dapat paglabas mo, equip ka na. Yun ang ibig sabihin. So, dapat nag-practice ka na sa loob ng bahay mo, pinag-practicean mong nanay mo, kapatid mo, alaga mong pusa, o mismong sarili mo, pinag-practicean mo sa salamin. Oo. Kasi bakit? The more nagpa-practice ka, the more kang gumagaling. The more mong nakakabisado yung negosyo. Kung natatanda mo yung kanina, yung sinabi ko kanina, okay, yung 5 times or more, dapat nagpa-practice ka sa loob ng bahay para paglabas mo at pinag-practicean mo yung kapitbahay mo, okay, yung katrabaho mo, yung kumari mo, marunong ka na. Okay? So, 3 to 5 presentation per day. So, one-on-one yun. So, one-on-one, syempre, face-to-face yun. Okay? Isang tao lang yung kausap mo. Okay? So, dapat, nagagawa mo siya 3 times a day or 3 to 5 times a day. Pero yung table talk, yung pangalawa, dapat nagagawa mo siya once a day. Ilan naman ang kinakausap? Kung dito sa one-on-one, syempre, isang kausap mo, yung table talk, dapat ang kausap mo dito, 2 to 5 person. Ayun. Okay. Sino-sino yan? Yung mga pwede mong kusapin ng table talk. Yan. Yung mga taga-opisina, yung mga taga-barangay, yung mga BHW doon, pagtanghali, walang ginagawa. Oo. Doon ka kasi unti-unting matututo eh. Doon nawawala yung hiya mo, doon nawawala. Alam mo yon. Okay, yung duda mo, yan, nakaya mo ba? So, kailangan more practice. Oo. Huwag kang matakot na mag-practice, lalo na doon sa mga pinoprospect mo. Kasi bakit? Kasi bakit? Hindi naman alam ng mga kinakausap mo kung may mali ka doon sa sinasabi mo. Tama? Ikaw lang yung nakakalam sa sarili mo after ng presentation mo, after ng table talk mo, after ng one-on-one mo, ikaw lang yung nakakalam sa sarili mo na during presentation mo kanina, habang ginagawa mo siya, meron ka palang nakalimutan. O mali nung kausap mo. Kaya dapat huwag kang mahiya. Okay lang yun. Okay lang yung nagkakamali ka sa umpisa. Bakit? Sa pagkakamali natin, dyan po tayo natututo. Tama po ba? Okay. Sumunod, yung house meeting. Yan. Kung kanina do sa table talk, 2 to 5 2 to 5 person na kinakausap mo, sa house meeting, okay, na ginagawa mo 2 times a week, ang kinakausap mo naman diyan 6 to 10 person sa house meeting. Ayan, okay. Siyempre, house meeting, hindi lang siya sa house mismo. Ginagawa rin siya sa barangay, ginagawa sa opisina, yan, do sa mga TODA, yung mga ganyan. No? Kinakausap mo yung vice president or yung president ng TODA, humingi ka ng appointment, yan. So, yung mga ganun. Okay. So, 2 times a week dapat nagagawa yan ng isang nagkikreate ng team. Okay. Yan, ganun dapat. Yan, okay. So, number 4, o yung tinatawag nating boom. Ito, palasak na itong boom na to. Dahil doon sa mga old networking company pa, boom, business opportunity meeting na tinatawag. Ano po? Okay. So, yan, 2 times a month naman itong ginagawa. So, kung doon sa house meeting, ang attendees mo dyan ay 6 to 10 person. This time sa boom, 11 pataas naman ang iyong mga attendees dyan. Usually, saan ginagawa itong mga boom na to? Yan. Pwedeng sa office, pwedeng sa mga fast food, okay? Pwedeng sa mga card, ganon. Yung mga, minsan may mga meetings, yung mga ano, yung mga taga-card bank. O pwede kang mag-present doon. Kasi bakit? 10 pataas ang mga attendees mo doon. 11 onwards, ganon. Okay po? So yan, yan yung mga techniques pag ikaw ay nagpapalaki ka ng grupo. Dapat huwag kang papayag na wala kang nakakausap. Key online, key offline. Okay, wala ka dapat pinapalampas. Okay, araw-araw. Kasi hindi lalaki yung grupo mo, lalo na kung nag-uumpisa ka, kung ikaw wala kang kinakausap araw-araw. Ang technique, ang sikreto, actually hindi sikreto kasi tinuturo eh, ang sistema para lumaki ang team mo, ang grupo mo, dapat meron kang presentation itong mga bilanggit na ito araw-araw. Okay? Araw-araw, minsan isang araw, 2 beses isang linggo, at 2 beses isang buwan. Okay po? Ganyan ang nagpapalaki ng grupo. Okay? So ngayon, di unti-unti na. Yan, unti-unti nang lumalaki yung grupo mo. Okay, so ngayon, quantity na. Kasi after 3 months, after 6 months, ang laki na ng grupo mo niyan. Kaya lang, dyan tayo ngayon magko-quality. Yan. Iko-quality natin. Kasi sabi nga, hindi lahat ng in-invite pumupunta. Hindi lahat ng pumunta sumasali. At hindi lahat ng sumasali ay tumutuloy. Pero, sabi nga, yung mga nagtutuloy, yung mga patuloy na lumalaban, naniniwala sa sistema, masisipag, may pangarap, okay, sasalain natin dito sa pagko-quality na to. Okay? So, kaya tayo nagkakandak ng mga trainings. Yan. Okay. Ito po, nagawa na po namin ito before pa. So, napaka-importante po kasi ng training. Yes, oo.
Kasi kung yung mga taong napasali mo, pasali ka lang ng pasali, after mo mapasali, papasali ka na naman, hanap ka na naman papasali, eh hindi mo magagawa yung pagko-quality na tinatawag. Although talagang may mga tao na sumasali lang, hindi naman nagtutuloy, wala talagang pagpupursige, pero minsan depende rin yung sa upline eh. Kasi kaya yung mga tao minsan hindi tumutuloy kasi wala silang alam. Ang alam nila after join, after nilang mabili yung package na nakuha nila, eh kikita na sila. O, kadalasan ganun yung mindset eh. Pero usually, hindi nila alam talaga kung paano sila magsisimula. So bilang upline, bilang ikaw yung leader ng team mo, okay, dapat ikaw yung mag-initiate na turuan step by step yung mga taong napasali under you. Ayan, under your team. Ayan, so dapat mag-gather ka ng mga trainings. Lalo na yung basic na kagaya ng ginagawa na po natin ngayon, dapat meron kanya sa grupo mo. Kung ikaw yung leader ng grupo, kung ikaw yung team leader. Ano po? Ayan, kasi ligaw eh. Ligaw lalo na yung mga new blood. No? Yung minsan nga, yung iba may experience na pero ligaw pa rin eh. Oo. So, sabi nga po, itong sistema ginagawa po natin, itong basic na ito hanggang doon sa module 6 na nabanggit ko kanina, 50 years ago, ginagawa na po ito ng mga networking companies. Ayan. Itong sistemang to, sinusundan na lang po natin to. Kasi ito ay proven and tested na po. Kaya lang yung iba, nagsho-shortcut, nagmamadali. O, ginagamitan nilang hocus-pocus. Eh, pag ganyan ang ginawa mo, eh, hindi ka talaga maging successful. Kaya nga may tinatawag tayong slow is fast, fast is slow. O, sa umpisa, mabilis ka, pero sa bandang huli, mabagal ka. Pero kung sa umpisa naman, hmm, mabagal ka, sa bandang huli, mabilis ka. O, yun po yung ibig sabihin nun. So, aralin mo yung sistema, kahit sa umpisa mabagal ka, okay lang yan. Ang importante, yan, unti-unti mong natututunan, step by step, natutulungan mo yung grupo mo, yun yung pinakamahalaga. Okay pa? Number 2, o dapat nagwo-workshop tayo. Yan, o, yung mga porsigido talaga. Kasi ito lang yung question dyan eh, lalo na doon sa mga nag-umpisa. Oh, gusto mo bang kumita ka lang o yumaman? Eh gusto ko coach yumaman eh. O pag ang sagot niya gusto niyang yumaman, without hesitation, gusto niya talagang yumaman, talagang direct to the point, sinabi niya gusto yumaman. O, willing ka ba na sumunod sa akin? O willing ka bang magpa-mentor? Willing ka bang magpa-workshop? Pag ang sagot yes, i-workshop mo sila. O ano ibig sabihin ng i-workshop? Para mula sa pagtayo, sa paghawak ng clearbook, paghawak ng mic, turuan mo sila. Okay, yun yung workshop na tinatawag. Patayin mo mag-isa doon sa unahan. Oo. Pero bago mo sila turuan tumayo ng isa-isa, dapat ikaw muna yung makita nilang tumatayo mag-isa. Oo. I-present mo yung buong presentation from company profile, hanggang products, hanggang plan, hanggang closing, hanggang motivation. Ikaw muna, dapat ang makita nila sa unahan. Tapos sila yung patayin mo isa-isa. O part yun ng workshop. Kaya nga tinawag na workshop eh. May participation bawat member, bawat distributor under you. The moment na nag-workshop kayo. Okay po? So bakit? Doon nila unti-unting natatanggal yung takot, di ba? Habang sila natututo, doon unti-unting natatanggal yung duda nila sa workshop na ginagawa na yan. Okay po, ganyan po yung pagko-quality. Number 3, centering. Ayan. Centering po, napaka-importante syempre, yan, na madala po natin yung ating mga baguhan sa ating pong mga, yung pong ating mga buwan, yung pong ating pong mga bagong salim, importante po na madala po natin sa opisina para makita po nila yung opisina natin, makita po sila press, makilala nila. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay, tinutour mo sila doon. Yan, tinutour mo sa office. Ito yung ating seminar room. Ito yung dito nagpo-purchase yung product. Ito yung releasing. Yan, ito yung office din na press. Yung mga ganun ba? Number 4, awarding. Yan. So, for the meantime, yung team champions po, yung team po namin, nag-recognition po kami through online lang po muna. Ayan, kasi hindi pa naman po kami ganoon karami. Actually, 3 months pa lang po kami in the making dito po sa atin sa I Am Victorious. So kaya yung awarding po namin for the meantime top 10 muna po. Yan, pero ang good news po doon kahit papaano meron na pong top 10 ang team po namin. Yan. So dapat ikaw bilang team leader, meron ka ring plano sa team mo, kailan ka ba magpapa-awarding? Oh, bakit? Napaka-importante po niya sa mga leaders. Yan, na sabi nga po sila ay nare-recognize. O, di ba? Ayan. At yung iba naman na-inspire din habang nakikita nila na yung iba nare-recognize, may mga awards sila or meron silang recognition, na-inspire din po yung mga bagong sali na sinasabi nila sa sarili nila na pag ako pa lang nagsipag, mare-recognize din ako, di ba? Nakaka-inspire. Okay, number 5, banding. Ang isang team, yan, pag kino-quality mo yan, napaka-importante po ng banding. Hindi naman yung puro pag nakikita, oh, ilan ang paid mo. O, di ba yung mga gano'n? Di ba parang nakaka-offend naman yun? Noon nga lang ulit kayo nakita ng leader mo, ang una mo agad tanong, ilan yung pay-in? O, di ba? Yung gano'n. So, dapat hindi gano'n. Bilang leader, kinukumusta mo lang yung downline mo, kumusta ka na, o, di ba? Kumusta yung family mo, o, di ba? Kumusta yung health nyo, yung mga gano'n.
And of course, dapat binabanding mo nga sila. Yan, ano yung banding? Swimming, yan. Punta kayo doon sa pansol, yung mga ganon. Yan. Kasi sa banding, 5% lang ng negosyo ang napag-uusapan dyan. More on personal life yan. Yung, taga saan ka, anong background mo nga bago ka napasok sa Ayang Victoria, siya mga ganun. Sa banding po nagaganap yan. Doon kayo nagkakakilala ng malalim. Okay, ganun po. Number 5, number 6, Cecil. Ito, hindi pa natin nagagawa to, pero alam ko sooner or later magkakaroon tayo ng Cecil. Yan, ano yung Cecil? Dito sa Cecil na to, okay, yung may mga result, yan, pinag-share po yan. Yung mga pinagdaanan nila, ano ba yung mga achievements nila, paano nila nakuha yon, yung mga tips nila para doon sa mga bago, yun po yung Cecil. So, pinag-iinit, from the word itself, yan, di ba? Sizzling or Cecil, di ba? Pinag-iinit ka dyan, sinisisil ka. Yan, namumotivate ka sa madaling salita. Okay, number 7, big event. O, gaya ng anniversary natin, ng ating soft launching, dapat nadadala mo dyan yung mga top leaders mo, yung mga nahirang mo o pinili mo, yung mga kinuha mo doon sa quantity na yun, na quality mo, dalhin mo dyan sa big event. Okay. Mga big event, kagaya ng mga, yung mga big boom, yan, ganyan. O, anniversary natin, soft launching. Yan, so dapat madala mo siya dyan. Okay, number 8, team building. Ayan. From the word team. So dapat ma-team building mo yung team mo. Yung mga selected leaders mo dyan na quality mo, dapat ma-team building mo. Kasi bakit? Diyan sila lalong nai-intact. Ano po? Yan. Nababand sila. Yan. Okay. So, marketing tools. Yan. Siyempre, humataw ka na, bago ka. Ito, actually, dito para sa mga bago, itong mga marketing tools na to. Kasi bakit? Na-observe ko po, or na-observe natin, yung iba, 3 months na, yung iba, 6 months na nga eh. Pero walang mga marketing tools. Oo. Bilang ikaw, parang sundalo ka, pupunta ka ng laban, wala ka namang armas. Ayan, imagine mo. Okay, wala ka namang rito, wala kang bond paper. So, dapat ikaw may bond paper ka. Pag ikaw pupunta ka sa bahay ng prospect mo, may presentation ka, dapat meron kang bond paper. Yan, yung maayos na bond paper, hindi yung, di ba? Alam mo na, huwag naman yung lukot-lukot. Ano po? Number 2, clipboard. Yung clipboard dyan, ina-attach yung bond paper during presentation or one-on-one, table talk, dyan naka-attach yan para hindi lumulubog doon sa table yung bond paper. Okay, mura lang po yan sa National Bookstore o sa Maya Bookstore. Mura lang po yan, mga binabanggit ko na yan. Number 3, ballpen. Siyempre, dapat may maayos kang ballpen. Hindi ka nang hihiram sa prospect mo or sa upline mo. Okay? Ito yung requirements pag ikaw ay bago kang distributor o bagong sali ka. Dapat meron ka ng mga ganito. Okay po? Number 4, prospect notebook. O, di ba? Baka ikaw, 1 month ka na, 2 months ka na, 3 months ka na, 5 months ka na, wala ka pang listahan ng mga inventaryo mo o ng mga prospect mo. So, dapat meron ka pong listahan ng mga prospect mo. Kasi pag inilista mo lang sa isip mo yan, kinabukasan, pag nauntog ka, pag nagising ka, limot mo na sila. Tama po? So, dapat ilista mo yan. Okay? So, meron kang isang yung notebook, 12 pesos lang yata yun sa National Bookstore or 25 pesos. Sabihin na natin, 50 pesos. O, di ba, yung medyo magandang klase kasi dyan mo ipapile yung mga prospect mo. Dapat pati, prospect as you go. Ano ibig sabihin? Every time na alis ka, dala mo yung listahan mo ng mga prospect mo para pag napunta ka sa ibang lugar o sa isang lugar, tingnan ko nga kung may prospect ako dito. Pag binuklat mo yung prospect notebook mo, meron nga akong kilala dito sa Batangas City. O di pwede mong puntahan, pwede mong kontakin. Tama po? Okay, number 5, calendar planner. Yan, okay. So dapat meron po tayo kung medyo, di ba, ayaw mo sa cellphone mo kasi may planner yan. May calendar naman, yung cellphone mo. Kung gusto mo mas organize ka, bili ka ng calendar planner, magkano lang yun. Kasi bakit? Doon mo sinusulat yung mga schedule mo, anong oras ba yung schedule mo, pupunta ka ng Cavite, anong araw, yung mga gano'n, anong day. Okay? Ganon. Ano bang topic mo doon? Pagpunta mo ng Cavite, mentoring ba? O, di ba? Planning ba? O, ganun po dapat. So, number 6, sample products. So, dapat lagi kang may sample products. Okay, huwag mahiya magbitbit ng sample products. Lagi mo isipin, yan na magpapayaman sa'yo. O bakit mo ikakaya? Di ba? Yung iba nga nagbebenta ng mga illegal, di ba? Hindi naman nahihiya sila. Nakakaperwisyo pa sila sa kalusugan. Ikaw naman, ang daladala mong products, maganda, pang kalusugan, di ba? Pwede mo pang ikayaman, bakit may kakaya? So, laging magdala po ng mga sample products. Ano po, mag-invest po tayo sa products. Huwag po nating iasa lang kay upline yung mga products. Darating naman si upline pag nag-present naman, may mga dalang products yun. Huwag pong ganun. Dapat ikaw mismo, negosyo mo yan, dapat mag-invest ka sa produkto.
or mag-invest ka dito sa mga binabanggit ko na to. Huwag mong iasa kay upline. Eh, si upline naman may ballpen eh. Eh, si upline naman may bond paper eh. Hindi po dapat ganun kasi bakit negosyo mo to? Dapat ikaw mismo marunong kang mag-invest sa negosyo mo. Okay po? Huwag mawawala ng sample products kasi dapat hindi lang picture ang pinapakita mo kasi baka mamaya pagpunta mo sa prospect mo, pinapakita mo lang clear book mo, mga products. Eh, saka naman nakakita ng kasa, ng kotse, na puro picture lang ng kotse pinapakita. Di ba may mga display sila doon sa kasa? O dapat ikaw din ganun. O aside from doon sa iyong clear book na hawak-hawak, meron ka pa rin actual na products na hawak-hawak. Tama? Or pinapakita, naka-display doon sa table. At eto, idagdag ko po i-correct lang po natin, hindi po tayo sa nagmamagaling. Kaya lang, syempre, gusto po natin makatulong para tayo po, sabay-sabay tayong lumago sa company ito. Ano po? Yung iba po kasi, nagpipiktima, ito, may mga nakita rin ako ng mga nag-house meeting, ganyan, nagpe-present. Pero, naka-hide po yung mga products po nila. Hindi po dapat ganun. Pag may mga dala kang sample products at nagpipicture ka, dapat naka-display yung mga logo, naka-display yung mga eco bag na pinaglalagay ng products mo, yung logo nating I am victorious, dapat naka-display yan sa table. At yan ang naka-highlight habang nagpe-present si upline, nagpipicture ka, dapat yan, kita yan sa post. Hindi yung ikaw lang yung nakapicture doon. Hindi malaman doon sa picture niya kung ano pang ginagawa mo doon. May nagpe-present ba? Kasi bakit? Wala naman nakikita products eh. Tama po ba? So, kailangan po, yung mga products na dala-dala mo during presentation, naka-display sa table, nagpi-present man yung upline mo, ikaw yung picture. Kasi ang task ng isang bagong distributor, kasi ang task ng isang bagong distributor, hindi ka pa nagpe-present hindi ka pa nagpe-present. Hindi ka pa nagpe-present. Sinasamahan ka pa lang ng upline mo. Ang task mo dyan, pagdating sa bahay ng prospect, ikaw na yung nag-aayos ng mga pandemo, kung may tester na dala, ikaw na yung naghahanap ng saksakan, ikaw na yung nagdi-display ng mga products, ikaw na yung kumukuha ng tubig, kung magde-demo ng VLAB yung upline mo, ikaw na rin yung magpipicture. Kung may dalang whiteboard yung upline mo, may dalang laptop, dapat ikaw yung nag-assist sa upline mo. Hindi yung dumating yung upline mo, siya na nga yung may dala ng lahat ng mga products, may dalang laptop, may dala pang whiteboard, diba? Siya pa rin yung magdi-display. Si upline pa rin ba ang magpipicture na dapat ikaw? Okay? Training ground mo yon. Na pagbago ka, ikaw na yung gumagawa ng mga binanggit ko. Kasi bakit? Kopya-kopya po yung business natin. Yung ginagawa mo sa upline mo, gagawin din sa'yo ng downline. Tama po ba? Okay. Okay, so hindi po tayo nagagalit ha. Tayo po ay nagtitraining. Okay. So yun lang po yung napansin po natin. Okay. So sana po sa mga picture po natin during presentation, during house meeting, maayos po yung mga picture. Naka-highlight po yung mga products po natin. Number 7. Okay. So hindi po tayo nagagalit ha. Actually ito po, pwede pong ito ibagsak ko lang sa team ko pero ako po minarapat ko po na ibagsak po sa buong I am victorious para po lahat po matuto. Okay, mas mabilis pong mag-grow ang bawat isa at mas mabilis pong lumaki po yung company po natin. Okay po, number 7. So team polo shirt, kung ikaw may napili ka na, okay, actually ito, on process na po itong ating pong pinapagawa po sa team. Champions, ito pong ating team polo shirt. So kung ikaw may team ka na, okay, lalo na may training ang grupo mo at ikaw yung speaker. Di ba ang gandang tingnan na yung team mo, pare-pares yung polo shirt or t-shirt, di ba? Kunyari, puro blue. O team mo yon, di ba? So, na-acknowledge ng company na, pag blue pala, si ganito pala yung team na yon, di ba? Pag blue, polo shirt pala. O pag red pala, champions pala. Yung mga ganun. Okay po, so, mas maganda, meron po niyan yung team. Okay, number 8, application form. Okay, so, ito naman po, actually, itong ating application form, ito po ay, formality. After naman kasi nila doon na magsulat, okay, i-encode na rin naman yon. Kaya lang, napaka-importante na pasulatin na sila doon. Actually, mas maganda nakafile yung mga yung mga application form na yan para just in case na, oy, bakit na-encode ng mali yung name ko, 'di ba? Yung mga ganun. Eh ito po kasi kayo po nag-fill up nakafile po dito yung form nyo. Ito po yung proof po natin na kayo po ay nag-fill up. Kayo po yung nagsulat po ng pangalan nyo. Kaya mali po yung spelling, hindi po ako. Kasi sinunod ko lang po yung sinulat nyo. 'Di ba? Yung mga ganun. So, nag-get po yung ibig ko sabihin. Okay. So, importante po may application form. Number 9, calling card. So, kung medyo nakakaluwag-luwag na, para doon sa mga prospect natin na alam mo na, medyo masiselan, di ba? Ano ba yan? Binigay sa akin, gusot-gusot na flyers, mga ganun. So, kung may calling card ka, medyo professional yung natin. Tama po ba? Okay. Sabi nga, let us be professional sa ginagawa po natin negosyo. So, kung medyo kumikita ka na, magkano lang yung calling card? 350 pesos, 100 pieces na yon. So, matagal mo na siyang gagamitin. Okay, kung may prospect kang teacher, prospect kang engineer, prospect kang, sabi medyo high profile, ibibigay kang calling card. Number 10,
O meron ka dapat training notebook. Ngayon, ongoing yung ating training, o dapat ikaw, bilang ikaw, attendee ka ng Zoom, nagsusulat ka dyan. Okay, nagsusulat ka. Kasi bakit? Bakit kailangan mo magsulat? Kasi pag nagsulat ka, at ikaw naman yung nagbagsak ng training sa grupo mo, sa kini-create mong grupo or team, meron kang pattern. Hindi man 100%, makopya mo yung mga sinasabi ko, although nakopya mo itong mga nandito sa slide, pero meron kang pattern. Meron kang tinatawag na susundan. Okay po? Yan. Number 11. So, kung hindi pa kaya bumili ng tablet, nag-umpisa pa lang, siguro naman kaya pong mag-provide po ng clearbook. Sa clearbook, okay, ano yung mga nandoon dapat? Siyempre, yung ating profile, yung mga may-ari, yung legalities natin, vision ng company, mga products. Oh. Pero yung marketing plan, sinasuggest ko po, dapat makabisado nyo yun. Dapat yung marketing plan, ipine-present po yun gamit po ang bond paper. Ayan. Okay po? And, syempre, ayan. Yung ating MLM culture. Yung iba kasi dito, baduy na baduy. Hindi ka networker pag nababaduyan ka sa culture ng MLM. Lalo na yung mga term na 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Pag nababaduyan ka pa, ibig sabihin, hindi mo pa na-absorb, hindi mo pa na-adapt yung culture ng MLM. So, dapat yan, nasa puso mo kasi yan, huwag kang makornihan kasi bakit yan yung magpapayaman sa'yo. Si empleyado naman, walang ganyan eh. Tama po ba? Okay. So, yun. Lalo na itong tinatawag, ito yung iba dito hirap eh. Oo. Yung sa tinatawag na 21 days habit na to. Okay. Ito po yung kailangan mong malampasan, lalo na kung ikaw leader ka or kahit na ikaw ay bago. Yan. Yung mga ginagawa naman ng yung mga typical na networker, talagang nahihirapan sila dito sa 21 days habit na to. Ito kasi, pag nalampasan mo yung 21 na yon na ginagawa mo, okay, normal na lang sa'yo yung pang 22 days. Yan, yun yung ibig sabihin yan. So yung first day, second day, third day, fourth day, hanggang 21st day, yan, yun yung medyo talagang kahirap ka dyan. Lalo na yung pag-greet mo sa GC or sa group chat. Ito, napapansin natin to kadalasan. Yan, siguro naman, kilala nyo po ako. Ako po ay siguro, 1%, gano'n, 0.1%, mga gano'n. Sumasablay ako. Minsan di ako nakakapag-good morning. Pero, talagang sinisikap ko po na every morning, bago man po ako pumunta sa aking ginagawa, o bago ako maglinis sa sasakyan, bago ako maligo, ako po ay nag-good morning. Pero yun po, inumpisan ko po yun from day 1 hanggang 21 days. Okay, na ginagawa ko po yung pag-good morning na yun. Hanggang sa naging, attitude ko na po yun. So, kailangan po, bilang tayo ay bago o leader na po tayo, sabi nga po, ito kasi basic tong pag-good morning eh. Lagi sinasabi ng mga trainers na kung yung pag-good morning nga sa GC hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Tama po ba? O, di ba? So, ngayon, okay, pangalawa na tinatawag natin, na MLM culture. Yan. So, picture every activities. Yan yung, parang nabanggit ko na rin kanina. Okay, so, mag-picture ka every activities. House meeting man yan, leaders meeting, mag-picture ka. Ilagay mo doon sa GC. O bakit mo ba inilalagay yung mga activities mo doon sa GC? Nagyayabang ka ba? Hindi ka nagyayabang, kaya ka naglalagay ng mga pictures doon, ng activities mo, sa team mo. Kaya ka naglalagay doon para yung mga baguhan o yung mga bagong sali, na-inspire sila sa'yo. Nakikita na, ay si Apply, no? May activity siya, nagtutok siya sa ganitong lugar. Ang daming pay ni Apply. Di ba na-inspire? O, di ba? Kaya lang yung iba, doon sa mga may tinatawag natin na piksa, alam mo yung piksa, merong kaunting puot, inggit, galit, selos, agam-agam, pag may mga nag-send na picture sa mga GC, yung iba nayayabangan. Dapat hindi ka mayabangan. Dapat ma-inspired ka. Kasi dalawa ang klase ng inggit. Tandaan nyo po, isang negative at isang positive. Okay? Yung inggit na negative, ito yung nayayabangan doon sa mga nagpo-post o naiingit eh. Diba? Ito yung negative na inggit. Yung positive na inggit, ay naku, kaya ko din yan. Marami silang pay. Kaya ko din yan. Yun yung pangalawang inggit na positive. Tama po? So, dapat, as much as possible, every activities, mag-send po tayo ng mga pictures po sa GC para na-inspire po yung mga bago at mga grupo natin na tinigreate. Okay po? Ito eh. Bago tayo mag-proceed sa ating number 3. So, sabi dito, push yourself. Hindi ka naman talaga sanay na lagi ka nagpipicture, nagpo-post sa mga GC eh. Pero push yourself. Hanggang sa maging practice mo na siya.
hanggang sa maging habit mo na siya, hanggang sa maging attitude mo na siya, na every time na magpipicture ka, pinupost mo. O, yun ang ibig sabihin nun. Okay, mabilisan na lang po natin. Baka yung iba inaantok na dyan, gising-gising. Okay, are you learning? O, di ba, natututo po ba tayo dyan? Anong oras na ba? O, Yes, I'm learning. okay, so number 3, create team logo. O, kung meron ka ng mga na-create na team, yan, di ba, nagku-quantity ka na, so dapat meron kang pangalan ng grupo mo. Ayan. O, kung mahihain ka, o di ang gawin mo, mag-create ka ng team name, o shy group. Di ba? Nagmi-meeting kayo sa dilim. Hindi, joke lang. Okay. So ngayon, mag-create ka ng team name. O, dapat ibagay mo sa personality mo. O, baka mamaya magpapangalan ka ng team hataw, o tapos wala namang mga activities. O di, hindi bagay. O di ba, dapat ibagay mo sa personality mo bilang leader. O na pag nakita sa iyo yung pangalan na yon, nakatatak sa full shirt mo, 'di ba? Ganung pangalan. O nga, bagay na bagay sa kanya kasi ang sipag niya. Yung mga ganun. O, 'di ba? So, create team name at the same time logo. O, magpagawa ka sa isang graphic artist kung hindi ka marunong, o na nababagay ito sa team name mo. O, kasi yung ilalagay mo doon sa iyong polo shirt or t-shirt na isusuot ng iyong team kapag may mga activities. Number 4, yan, ito, create group page. Yan. Okay. Sa ngayon, ang team namin, kasi ito sa previous company namin, meron kami itong group page. This time, di pa ako nakakapagawa. Masyadong busy pa. Ayan, talagang hataw tayo. So, gagawa din ako sa team ko niyan ng group page na yan para every activities, meron ding mga nakapost doon para nakaka-encourage din tayo ng mga prospect natin saka mga ka-industriya natin. Okay. So, number 5. Yan. Yan. Create team cheer. Yan. May cheer. Yung, di ba, yung mga cheer natin, di ba? Victorious ka na ba? Yes, victorious na. Yung mga ganun. Cheer ang tawag doon. So, sa company yun. Ang alam ko sa company yun. So, ikaw bilang meron kang grupo na kinikreate or meron ka ng grupo na na-create, dapat merong team cheer. Kasi sooner or later, pag may mga big events, pag na-recognize yung ganong team, yan, alam ba, team ganito, di ba? O, biglang mag-cheer yung grupo na yon, o di ba? Tapos ang ingay, o tapos yung kabilang grupo naman na-inspire din, mag-cheer din sila, di ba? So na-inspire yung bawat isa. So nakakaano yun, nakaka-motivate yun, nakaka-power yun sa madaling salita. Okay pa? Ayan. So almost done na po tayo. Ayan. So medyo i-share ko rin po ng konti. Actually ito, natakal na natin ito nung nakaraan. Yung tinatawag na 5 secrets of success. Ayan. Ito yung medyo ligaw dito yung iba eh. Kasi ako, kahit ako, nung una, nung baguhan pa akong networker, yan, sabi ko nga po sa inyo, doon sa sharing ko po nung nakaraan, 8 years po ako bago po ako nag-mature po sa network marketing. Isa rin po ako sa naging pasaway, okay, naging sakit din po ako ng ulo sa madaling salita ng aking mga applies before. Pero, nung natuto po ako, na-realize ko na tama pala yung mga nasa training. Kasi usually po, okay, yan, usually po, dito tayo nakafocus sa number 5. Yan, kung nakikita nyo po sa inyong screen, number 5, financial. Yan naman talaga ang gusto natin eh. Networker, sino bang ayaw ng financial freedom? Tama po ba? Kaya lang, karamihan, dito nakafocus sa financial, gusto agad maging successful, gusto agad maraming pera, maraming savings, maraming kotse, maraming bahay, makapag-travel abroad. Tama. Yun po yung ating focus kaagad. Pero marami tayong nakakalimutan. Oo. Unang-una yung number 1. Number 1 is spiritual. O dapat pala, bago tayo maging successful, kailangan maganda yung relasyon natin sa taas. Tama? Kay Lord. Yan. So, kumbaga, alam naman natin, tayo naman, nasa ustong edad na, wala namang minor de edad sa Zoom na to. Tama po. Lahat dito, matured enough na. Tama. So, alam na po natin yung tama at mali, huwag na po natin gawin. Tandaan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi bakit? Ang observe ko sa network marketing, kahit gano'n ka kagaling, kahit gano'n ka katalino, kahit gano'n ka kasipag, kapag may ginawa ka, okay, na hindi naayon sa kalooban ni Lord, pinipitik or binibigyan ng lesson ni Lord. Ngayon yung tipong ang laki-laki na ng grupo mo, kumita ka na ng maayos, pero dahil may ginawa ka na hindi maganda sa kapwa mo, o kahit sa kapamilya mo, for example, niloko mo yung asawa mo, yung mga ganon, isang pitik lang ni Lord, papaluin ka niya, lagas lahat ng grupo mo, pati kinikita mo, ubus lahat yan. Tama po? O, sa mga na-experience na, relate kayo dyan. Tama? So, hataw naman tayo from Monday to Saturday. Siguro naman, mas maganda, kahit 2 oras lang, magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Kasi ang dami nating hinihingi, ang dami nating pangarap, ang dami nating wish.
Ang dami nating goal, pero nakakalimutan natin magbigay ng oras. Tama po. So, number 1 po pala talaga yung spiritual. Okay? Nasusundan po. Number 2, yung mental. Ayan. So, mental. So, isa sa mga nakakapagpabagal po, nakakapag-block ng mga blessings natin, yung mga dati pa na mga na-experience natin, na tayo ay may mga nakaaway. For example, mga hindi pa natin napapatawad, yung mga ganun. O ikaw mismo, meron kang mga taong inagrabyado before sa mga pinagaling company. Sample lang to based on my observation, based on my experience. May mga inutangan ka, di ba? Yung mga ganon na hindi mo binayaran, yan yung isa sa mga nagbablock ng blessing at mga naiisip mo, na bakit ba hindi ako nagiging successful? O di ba? Bakit pa, dati pala kasi may mga inutangan ka na hindi mo binayaran, yung iba binlock mo pa. Di ba yung mga ganon, na sinisigil ka, kung pa yung matapang, yan, kasama yung doon, okay? Sa mental, okay? Na hanggang ngayon, naisip mo, naalaala mo, na hanggang ngayon, di mo pa sila napapatawad, ultimong sarili mo, di mo napapatawad, patawarin mo. Okay? Kasi isa yan sa mga nagbablock ng blessing sa'yo. Kaya kung bakit ka bumabagal. Okay, number 3, emotional. Yan. So sa emotion, marami yan. Yung sa emotion na yan, nandyan yung inis. Ayan. Andyan yung inip. Yan yun. So, inis, inip, inggit. Yan. So, balik ko yung kanina, yung pigsa. Ano yung pigsa? Okay, dapat wala kang pigsa sa puso mo. Ano yung pigsa? Wala ka dapat puot, letter P, puot, letter I, o inggit, o ano ibig sabihin ng inggit? O, sino sa inyo yung yung nag-congratulation or nag-congratulate kay Coach Ronald Rule nung nakaraan? Oh, di ba? Dapat ikaw mismo, masaya ka doon sa achievements ng ating top 1. Pero yung iba, hirap na hirap mag-congratulate. Top 1, 3 million na kinita in just 2 years. Pero yung iba, dahil may inggit sa puso, hirap na hirap mag-congratulate. Hirap na hirap mag-heart doon sa post niya. 'Di ba? Kasi nga may inggit. Tanggalin mo yung inggit. Okay? Letter G, o may galit. Galit sa upline, galit sa downline, o emotional yan. Tanggalin mo yan. Okay? O, ano pa yung letter S? Selos. Oh, selos, tanggalin mo yung selos. Emotion kasi yung selos eh. Bakit si upline, ang lagi nilang sinasamahan, yung isang downline niya, ako hindi niya ako sinasamahan. O, ang tanong, humingi ka ba ng support sa upline mo? 'Di ba? Baka kaya hindi ka niya napapansin kasi hindi ka man lang napaparamdam sa kanya. Yung mga ganon. Tapos selos na selos ka, lagi na lang yun sinasama. Dapat wala kang selos. Tagalin mo yung selos mo yan sa puso mo. Kasi hindi ka mag-grow kung meron ka nung nabanggit ko na isa. Pukot, inggit, 'di ba? Galit, selos, letter A, last. Okay, doon sa pigsa. Letter A, agam-agam. Ano yung agam-agam? Baka hindi ako yumaman. Baka sila lang blessed, baka sila maswerte. 'Di ba yung mga ganun, may agam-agam ka sa sarili mo, may agam-agam ka sa kumpanya. Baka magsarado ang company, 'di ba? Baka malugi ang company. Tanggalin mo na yung mga agam-agam na emotion yan. Yan yung magpapabagal sa iyo. Okay? So number 4, physical. Ano yung physical? Yung physical, syempre, kasama sa ating negosyo, yung physical. May kasabihan tayo, the first impressions last. Negosyante ka na, hindi ka na tambay, hindi ka na empleyado. Diba? Magsuot negosyante ka na. Kung dati hindi ka sanay magsuot ng dress, kung babae ka, hindi ka sanay magsuot ng dress, this time, dahil negosyante ka na, sanayin mong sarili mong mag-dress. Lalo na pag may mga boom ka, big presentation, diba? Meron ka mga house meetings, diba? Magsuot ka ng formal. Hindi yung agang-aga may presentation ka, diba? Hindi ka na nga naligaw, nakapajama ka pa. Tama? So, ibagay mo sa negosyo mo, yung kasuotan mo, physical. Tama? Nakikita yan. O, kung gumagamit ka ng product, o gumagamit ka ng ating mga food supplements, nakikita rin yan sa'yo. O sasabihin mo, maganda ito sa tagihawat. Grabe, pag uminom ka nito, lahat ng tagihawat mawawala. Ikaw, puro tagihawat ka. Tama? So, physical. Ano po, sa mga kalalakihan, kung dati hindi ka sanay magsuot ng may collar, this time, negosyante ka na, dapat laging naka-collar. Huwag magpiprasit na naka-chinelas, naka-short, di ba? Naka-sando, o naka-t-shirt na nga, butas pa yung kilikili. So, nakikita yun ng mga kinakausap natin. Okay po? Excuse me. Uminom lang po ang inyong lingkod. Okay. So, kailangan po, ayusin po natin. From 1, 2, 3, 4, physical. Okay, saka po susunod yung financial po natin. Pag naging maayos na pala yung apat na yun. Okay. Nakakaligtaan po natin yung apat eh. Diba? Nakapokus tayo doon sa number 5. So, hindi pala tayo magiging successful financially kung hindi maayos yung apat. Okay po?
So, dyan mo na may experience pala yung, ayan, unti-unti na lumalaki yung income mo, nabibili mo ng gusto mo. So, sa number 5, ano, hindi ka na napuputulan ng kuryente, di ba? Pag humingi yung anak mo ng ganito, naibibigay mo na siya, no? Kasi bakit? Inayos mo yung apat. Yan. Okay po? Are you learning, children? Okay. Ayan. So, malapit na po tayong matapos. Almost na. Final ano na po ito. Slide na po natin. Ang kabilin-bilinan dito sa training natin sa basic, huwag paghiwa-hiwalayin ang mga magkakaibigan at magkakapitbahay. Anong ibig sabihin? Kung na-recruit mo na or na-invite mo na, napasali mo na, yung una mong kapitbahay, yung pangalawa mong kapitbahay napasali mo ulit, doon mo siya idugtong sa una mong napasali na kapitbahay mo para mayroong unity. Hindi mag-aagaw ng prospect. Okay, may tulungan. At pag wala ka, hindi ka available, okay, sino ang mag-explain? Hindi yung isang kapitbahay mo na natulungan. O yun po yung kagandahan nun. So, pag meron kang tinulungan, in-endorse mo doon, okay, doon sa tinulungan mo na yon, yung isang mong invite, yung huli, okay, magkakaroon ng teamwork. Okay, yun po yung kagandahan. Okay. So, anong sabi dito? Monitor your downlines. Anong ibig sabihin? Ito kasi yung ito kasi yung, kaya yung ibang mga baguhan, dahil nga sila ay baguhan, wala silang alam, okay, after mapa-join, hindi natin na monitor. Ayan, hindi natin na may mentor, hindi natin na coaching, hindi natin na Google setting. Ano po? Ayan, hindi natin nababagsak ng basic training. Ang basic po sa mga mga bagong sali, number 1, ang basic yan, na dapat mong advice dyan sa isang bagong distributor o bagong sali, bagong downline mo. Ang unang-unang kailangan mong ibagsak dyan is yung tinatawag na ma'am. Ano yung ma'am? Meeting after meeting. After magbayad, after makuha yung products, meeting after meeting. Kukuhan mo na. Anong number 1 na kailangan mo ibagsak sa kanya? Dapat use the products. May package siya, huwag mo nang ibenta, gamitin. Pangalawa, make a prospect list. O gawa siya ng prospect list. O tapos, pagkatapos gumawa ng prospect list, ano gagawin? I-invite niya. Pagkatapos niyang i-invite, ang magpe-present si upline. O, pagkatapos i-present, i-closing. O, pagkatapos i-closing, follow up. Ganun po yun. Okay po? So, monitor your downlines. Kasi ligaw sila. After nilang mag-purchase, bumili ng package, nasa kanila yung products, paano nga ba ako mag-uumpisa? Kaya maraming viruses sa labas, sasabihin, ay, marami na ako nasalihan. Nanay ko nga, sumali, dami na sila, hindi naman kumita. Diba? Yung mga products nga, yung iba na-expired na. Yung mga ganun. So, kasi bakit? Hindi nga kasi nila alam yung gagawin nila. So, bilang upline, bilang team leader, ikaw yung responsible dyan. Oo, ikaw yung responsible dyan. So, kailangan makita nila yung, yung eagerness mo na sila ay maturuan, matuto. Ganun po yun. Okay. Kailangan, ang sabi dito, ang bilin dito, kailangan may tracking sheet ang bawat isa. O, diba, doon sa system natin, sa dashboard natin, meron na po itong bubble chart. Meron na doon genealogy na tinatawag, binary genealogy. Meron na doon, pero lalo na yung mga senior, yung mga may edad na, hindi naman ganun kateki pagdating sa dashboard. So, as much as possible, bilang ikaw ay apply team leader, gawan mo sila ng bubble chart or tracking sheet na tinatawag para alam nila yung weak side nila, alam nila yung strong side nila, alam nila kung saan sila magdudugtong or mag-spill over kapag meron silang bagong mapapasali, yung mga ganun, na monitor nila through tracking sheet. Kasi hindi naman sila palaging nag-o-open, yung mga matatanda, hindi naman sila palaging nag-o-open ng, ng dashboard eh. O, di ba? Ganun po yun. Okay, sumunod po. Sabi dito, apply, huwag pabayaan ang mga downlines. Yan, yung kabilin-bilinan sa ating basic training. Upline, huwag pabayaan ang mga downlines. Tandaan mo, ang upline, salamin ng mga downlines. Pag yung mga yan hindi kumita, sinong sisisihin? O, di ba? Tatanungin, sino yung grand upline? Sino yung team leader? Ay, si ganito. O, ay bakit napabayaan? Kanino isisisi? Oo, mo isisi doon sa iba. Isisi mo sa sarili mo. Bakit? Ikaw yung grand upline eh. Ikaw yung ayaw mag-aral. Ikaw yung ayaw magtin ng training. Ikaw yung ayaw magsulat. Ikaw yung ayaw magturo. O kanino ang sisi? Sa company ba? Sa mga may-ari ba? Hindi. Ang sisi sa'yo, ikaw yung team leader eh. Tama? So bilang team leader, turuan mo yung core 10 mo or core 20 mo. Pag medyo lumalaki na yung team mo, yung mga quality mo, turuan mo yung 10 na yun, 20 na yun. Yung 20 na yun, yun naman ang magtuturo sa tigbe 20 din. Tama? O ganun po yung pagko-quality. So, walang mapapabayaan. Okay po? Sumunod, downlines, huwag abusuhin sa upline, baka ma-offline. Ayan. So, narinig nyo, yung Billy na huli. Huwag downlines, huwag abusuhin si upline,
baka ma-offline. O yung tipong hanggang tanghali nang nag-present yung upline mo, di ba? Halos wala ng boses, hindi pa nga nagtatanghalian, pero hinila mo na naman sa kabilang bahay, hinila mo na naman sa kabilang barangay, hindi mo nga naabutan ng tubig habang nagpe-present yung upline mo. Pero hanggang gabi, hinila-hila mo. Hindi mo pala naabutan ng tinapay at tubig. Hindi mo pala natanong yung upline mo, upline, nag-almusal ka na ba? Ang lagi na sa isip mo, kailangan may pay-in. Naabuso na si upline. Kaya the following day, nung tinatawagan mo si upline, wala na, offline na, hindi na sumasagot. Bakit? Naabuso kasi. Tama? So, what aabusuhin si upline? Dapat andun pa rin yung concern mo kay upline. Okay? Nay, okay ba? Okay ba sa'yo na after itong presentation na to, doon tayo sa kabilang barangay, okay pa ba sa'yo? Kaya mo pa ba? Kung gusto mo, kain mo na tayo. Di ba sarap pakinggan? Hindi yung, kita mo na nga, namumutla na nga yung upline mo. Tapos present, tuyo na yung labi. Ikaw, sige ka pa. Tama? So, naabuso si upline. Kaya, maraming ganyang upline na pag tinatawagan, bakit kasi upline hindi na sumasagot? Bakit kasi upline hindi na ako sinasamahan? Kasi inabuso mo na. Tama, inutangan mo na nga ng mga products, hindi mo pinayaran, inutangan mo pa ng cash, kasi di ba? Yung mga ganon. So, respect your upline. Si upline, hindi mo siya utusan, hindi mo siya, tayo ay business partner. In short, dito sa negosyo po natin, tayo ay business partner, walang boss. Si upline, hindi mo siya boss, ikaw hindi ka rin niya boss. So, wala ditong boss. Okay? So, ang gawin po natin, magrespetuhan po tayo. Okay po? O, kayo naman, mga uplines, love your downlines. But never fall in love with your downlines. O, diba? Love and respect your downlines, but never fall in love with your downline. Okay. So, ikaw naman ay downline, love and respect your upline. Okay po, kahit mas mataas ang pinag-aralan mo sa upline mo, respect your upline. Okay po? So, yun. So, tapos na po tayo. Yan. Okay. God bless po. Ayan. Although kanina po, nagkaroon tayo ng mga challenges sa ating pong technicality kanina bago tayo nag-start. Pero thankful and grateful po kay Lord kasi tayo po ay nakatawid. Natapos po natin yung Zoom natin ng maayos. Ayan. So, part po ng negosyo po natin, sabi ko kanina, yung mga challenges, obstacles, okay, along the way to our success. Pero sabi nga, huwag kang patinag. Part ng success yan. Sabi nga, what is the meaning of success kung hindi ka dumaan sa mga discouragement, obstacles, at challenges? Okay? So with that, thank you so much. Okay sa ating pong management, yan, sa mga leaders, sa mga downlines, sa mga baguhan, matin po ng ating pong presentation. So next time, thank you and God bless po sa inyo lahat. Okay? So, balik po sa ating host. Yun, Hagan. Good morning po sa ating lahat. Naka-open mind ba uli? Saan ba ako pwesto? Ayan. So,